Tanghali na rin nga ng mga oras na iyon mga mare, kaya naman niliguan ko na nga mauna itong dalawang magkapatid. Bali ang inuuna ko nga pala din laging paliguan dito sa dalawang mga mare, ito nga pala si Wave. At gawa ng once na mapaliguan ko na nga itong si Wave, pwede ko na nga lang ito iwan dito sa may kuna. Sa susunod ko naman paliguan nga ito naman si Chelsea. At pagkapaligo ko nga pala din sa dalawang magkapatid na iyan, agad ko na nga ginawa itong magsaing mga mare. Bali nagsalang na nga lang ako din ng dalawang gatang na bigas at saka hinugasan ko na nga lang ito ng mabuti. Nagsasayang nga pala ako din mga mare, dinadalawang hugas ko nga pala itong bigas mga mare o di kaya na may 3. Pagkatapos ko naman nga din maghugas nitong bigas mga mare, pinunasan ko na nga lang itong ilalim ng rice cooker at saka ko na nga lang ito isinalang. Nalimutan ko nga itong takip nitong rice cooker mga mare, kaya naman nga kinuha ko na ito at saka ko naman ito tinakip. Habang nakasalang pa nga itong aming sinaing dito sa rice cooker mga mare, ito nga si Chelsea, tinawag ko na nga ulit at akin nga kakong pupuyudan. Sakto naman nga, tuyo-tuyuin na nga rin itong buhok nitong batang ito. Kaya naman nga, dali-dali ko na nga pinag-isipan kung ano naman nga ipupuyod ko dito sa buhok nitong batang ito. At ang naisip ko nga mga mare, titirintasan ko na nga lang ito dito sa dalawang hati ng kanyang buhok. Ang hirap pa nga puyudan nitong mga mare at napakalikot nga nitong batang ito. Nakakasar nga mga mare at ang nipis-nipis na nga na buhok nitong batang ito ay likot na likot pa. Kaya naman pag titirintas ko diyan ay hindi na nga magkaigi. Kaya naman sinasaway ko na nga yun at nasama na nga ang loob sa akin. At ayun nga, pagkatapos ko nga siyang tirintasan ng tigkabilang mga mare, pinag-isa ko na nga lang dito sa dulo. Yan na nga pala itsura ng buhok na yung mga mare na matapos ko nga siyang tirintasan. Natutuwa nga ako mga mare at nagawa ko na naman nga ang gusto kong puyod yan sa batang iyan. Nakamangot pa nga yun sa akin mga mare pero tuwan-tuwa naman pala. Nang matapos ko nga siyang puyudan din mga mare, agad na nga ako nag-asikaso ng aming pantatanghalian. Bali na iprito ko na nga itong tira naming isda kagabi mga mare dun sa paksiw ni nanay, tapos nahiwa ko na nga rin pala itong gagamitin kong bawang at sibuyas at saka nga pala itong mga gulay. Kaya naman nga pagkahanda ko na yung mga iyan ay agad na nga akong nagpainit nitong kawali na aking ang pinagprituhan ng isda. Bali dito ko na nga lang iginisa itong bawang sa mantikang pinagprituhan ko ng isda. Bali pagkalagay ko nga din ng bawang mga mare, hinalo-halo ko nga lang ito at inantay ko nga itong pumula-pula. At nung medyo mapula-pula na nga din yung bawang mga mare, agad ko na nga isinunod ilagay dito ay yung sibuyas. Pagkalagay ko nga din yung sibuyas mga mare, hinalo-halo ko nga ito at inantay ko na nga din itong pumula-pula. Pagkahalo-halo ko nga pala din mga mare at itong namumula-mula na at nangangamoy na nga rin, ay agad ko na nga isinunod ilagay itong mga hiniwa ko na nga gulay. Bali nilagay ko na nga lahat itong mga gulay na itong mga mare at itong hinayaan ko na nga lang munang mag-isa. Pagtapos nun mga mare, hinalo-halo ko na nga muna itong gulay, tapos nilagyan ko na nga pala ito ng tubig na pansabaw. Konting tubig nga lang nilagay ko mga mare at pagkakakong naparami nga itong aking lagay na tubig ay baka nga ito mawala na ng lasa. Pagkalagay ko nga din ng tubig mga mare, sinunod ko na nga ilagay itong aking ilalahok na isdang prito. Kalagay ko nga din ng panlahok na isdang prito mga mare, nilagyan ko na nga rin dito ng isang paminta at isinunod ko na nga din dito yung pampalasa na magic sarap. Bali tinaktak ko na nga lang pala lahat din ng laman ng magic sarap mga mare at pagkatapos ay tinakpan ko na nga yan. Mga ilang saglit nga at inahon ko na nga ulit itong takip na itong mga mare at gawa ng nag-aapaw na nga at nakulo na. Kaya naman pagkahalo-halo ko na nga din mga mare, tinikman ko na nga ito para nga malaman ko kung ano yung lasa. Pagkatikim ko nga din mga mare, okay naman nga kako ang lasa na yan mga mare, hindi naman nga maalat ay agad ko na nga itong pinatayan ng apoy. Mga ilang saglit nga lang mga marit, inilagay ko na nga rin yan dito sa hawong at dinala ko na nga rin yan dito sa may lamesa. So bale yan na nga pala ang aming tanghalian ngayong araw na ito. Salamat!